Isang transport group hinimok ang pamahalaan na imbestigahan ang mga reserbang langis nitong mga pribadong kumpanya ho ng langis. Nanawagan din na magdagdag ng piso sa pamasahe kung sakali pong magtuloy-tuloy itong mataasan o itong big time oil price hike. May update si Bomboisa Cotoner. Nanawagan si Manibela Chairman Mario Mar Valbuena na imbestigahan ang mga buffer o mga reserbang langis ng mga private oil companies kasunod ng agarang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa Israel at Iran. Isa ito sa mga dapat ding gawin ng pamahalaan niya bukod sa pagbibigay ng solusyon. Dagdag pa niya, nasa 10% lang naman ng langis ang inaangkat mula sa Iran kaya hindi dapat mataas ang epekto nito sa bentahan ng langis dito sa Pilipinas. Anya, ang dapat na nilalaan na buffer o reserbang langis ay hindi lang para sa 15 araw, ngunit dapat tiyakin na sasapat ito sa 1 hanggang kahit 2 buwan man lang. Maimbestigahan din natin yung buffer ng mga private oil companies para makita natin kung bakit ganito kalaki yung inadjust na presyo, ganito kalaki yung itinaas na presyo at maimbestigahan yung kung saan nga ba tayo dapat kumuha o kumukuha ng mga produktong petrolyo kung 10% lamang ang kinukuha natin sa Iran, dapat ho hindi po ganito kalaki yung pagtaas at hindi po tayo masyadong apektado. Dapat po yung buffer natin hindi lang pang 15 days, dapat po at least 1 to 2 months ang buffer po natin para pag dumarating po yung mga ganitong pagkakataon na may conflict sa gitnang silangan, naka-ready po tayo. Hindi lamang po doon sa pagtaas ng presyo, kundi baka mamaya hindi talaga makapag-supply. Kaugnay pa nito, sinabi rin niya na kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at nakakaapekto na ito sa mga drivers at operators, mananawagan sila na dagdagan ng piso ang pamasahe para hindi rin sila mahirapan. Maaari po na mag-file din kami ng petition kung sakaling sumirit na sa aabot na ng 10 piso o mahigit pa yung pagtaas nito, hindi na rin naman namin kakayan. Pero hanggat gumagawa sana ng paraan ng ating gobyerno, mananatili kami dito sa kung ano po yung pamasahe sa ngayon. Samantala, sa kaugnay pang balita, nakahanda ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipamahagi ang fuel subsidy para sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi requirement ang pagiging bahagi ng consolidated group upang makatanggap ng nasabing ayuda. Anya, layunin ng pamahalaan na gawing inklusibo ang programa dahil lahat sa sektor ng transportasyon ay apektado ng pagtaas ng presyo ng langis, kahit sila ay consolidated o hindi. Kasulukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Energy, Department of the Interior and Local Government, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines upang mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng tulong. Para sa Bombo Network News, Bomboisa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!